Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Dahil sa kakapakinig ko po ng mga kwento sa programa nyo, ay naisipan ko rin pong sumulat at ibahagi ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan sa aming probinsya. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Rod. Nung ako'y 16 na taong gulang, personal kong naranasan ng takot sa mga nilalang na akala ko'y hindi totoo. Akala ko noon ay mga kwentong pantakutan lamang ang tungkol sa mga aswang, multo at kung ano-ano pang kakaibang nilalang. Hindi ko inakala na darating ang isang pagkakataong mismong ako ay haharapin ko sila ng halos magkandarapang pangyayari. Nagsimula ang lahat ng anyayahan ako ng aking tiya na si Tiang Linda na sumama sa kanya. Mayroon kasi siyang pupuntahang pistahan sa isang liblib na nayon na malapit sa bundok. Baryo iyon ng aming mga ninuno at doon pa rin naninirahan ng ilan sa aming mga kamag-anak. Taon-taon tuwing may pagdiriwang ng piyesta doon ay umuuwi si Tiang Linda para makisalo. Nung una ay ayaw kong pumayag dahil sanay akong manatili lang sa lungsod. Subalit pilit niya akong hinikayat hanggang sa pumayag ako. Sabi kasi niya, para raw itong bakasyon at pagkakataon na para makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya. Kahit papaano ay nabusog din ako sa kanyang mga pangako, kaya't hindi na ako tumanggi. Isang araw bago ang aming paglisan, kinausap ako ng aking ina. Sabi niya, kung talagang tutuloy ako, siguraduhing magbaon daw ako ng kalamansi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang lagi na lang niyang bilin ay pigaan ko ng kalamansi ang anumang pagkain bago isubo sa aking bibig. Napaisip ako kung bakit niya sinasabi yon, pero hindi ko na masyadong pinansin. Masaya na ako't makakalabas na ng syudad kahit sandali. Nang sumapit na ang 6 ng umaga, dumating na si Tiang Linda para sunduin ako. Mabilis akong naghanda ng aking mga gamit at nagpaalam na sa aking magulang. Saktong pagkaalis namin, tsaka ko naalala ang bilin ng aking ina. Mabuti na lamang at may dala akong supot ng kalamansi na nakalagay sa aking baon. Nang makarating kami sa terminal, agad kaming sumakay ng jeepney papuntang Sitio Kalumpang na siyang baryo na aming pupuntahan. Medyo mahaba-haba ang biyahe pero hindi ako napagod sa kakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga talahiban at mga bukid at mga ilog na nadadaanan namin ay talagang nakakamangha. Maya't maya rin ay may mga maliliit na nayon na aming nadadaanan. Doon ko unang napansin ng mga tao sa labas na para bang walang kibo at nakatingin lamang sa aming jeepney. Hindi ko maipaliwanag ngunit kakaiba ang kanilang mga tingin. Tila ba may halong pangamba o takot. Hindi rin sila kumikibo o bumabati man lang. Napaisip ako kung bakit ganun sila. Ngunit naisip kong baka dahil outsider kami, kaya ganoon ang pagtrato nila sa amin. Makalipas ang halos 3 oras, nakarating na rin kami sa Sitio Kalumpang. Doon kami bumaba at nagtungo sa bahay ng lola ni Tiang Linda na si Inay Maria. Napansin ko kaagad ang lugar ay lubhang tahimik. Walang mga batang naglalaro o mga nag-uusap gaya ng mga nayon sa aming dinaanan. Ang tanging mga maririnig mo lamang ay ang tunog ng hangin at mga huni ng manok. Kahit ang mga tao dito ay tila nakatingin lamang ng walang imik. Ito siguro ang dahilan kung bakit tawag sa baryo na ito ay sitio ng mga pipi. Nang makarating kami sa bahay ni Inay Maria, agad kaming sinalubong nito. Napakalaki ng ngiti niya pero kakaiba pa rin ang kanyang mga mata. Parang may halong lungkot o takot. Tinanong niya kami kung nagugutom at inanyayahan na kaming pumasok sa loob. Dahil sa haba ng biyahe, kumalam ang aking tiyan, kaya't walang pag-aalinlangan naming tinanggap ang alok.
Laking gulat ko nang makita ang mga tao sa loob ng bahay ni inay. Lahat sila'y nakaupo ng payapa pero walang nagsasalita. Nakatingin lamang sila sa amin ni Tiang Linda. Para silang mga artista sa telebisyon na nakapris lang na tinitignan kami ng matagal. Ang iba ay may mapupungay na mga mata na para bang ako ang kanilang paboritong putahe. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi magiging madali ang aming pagbisita sa baryong ito. Nang maupo na kami sa hapag, kasama ang mga kamag-anak ni Tiang Linda, tsaka ko lamang napagtantong halos lahat ng pagkaing inihain ay lamang loob o hilaw na karne. May dinuguan, kilawin, Betamax at iba't ibang ulam na nakakagulat dahil hindi ito pangkaraniwan sa isang handaan. Sa unang kagat at lunok ko, tsaka ko rin naalala ang bilin ng aking ina. Kumuha ako ng isang piraso ng kalamansi mula sa aking bulsa at biniga ko ito sa nilalamang pagkain sa aking plato. Amoy na amoy ko ang matapang na samyo ng kalamansi habang hinihintay kong magkaroon ng reaksyon ng pagkain. Ilang sandali lang ay nag-umpisa ng umusok ang karne at unti-unting sumingaw ang isang nakakasindak na amoy. Parang amoy ng nabubulok na bangkay. Napaatras ako sa aking upuan at napatitig sa plato. Unti-unting bumubula ang lamang loob at tila umuusok na parabang nasusunog. Sa gulat ko, natabig ko ang pinggan at nagkalat ang laman sa sahig. Agad akong napasigaw nang makita akong kasama sa kalat ay isang piraso ng tainga ng tao at nakalawit ng ngipin. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ng pagsuka. Napalingon ang lahat ng tao sa akin. Maya-maya pa ay lumapit si Tiang Linda. "Bata ka talaga. Ano bang ginagawa mo rito?" sabi nito habang pinupulot ang mga kalat sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang minamasdan ang nakakalat na lamang loob mula sa aking pinggan. Halatang nagulat din siya sa nangyari, subalit pilit niyang tinatago. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, lumapit si Inay Maria na may hawak na walis tingting. "Naku, Rod, ngayon mo palang nalaglag ang pinggan ko. Ito pa naman ang paborito ko." Ang tono ng kanyang boses ay tila inis at galit. Ngunit bakit niya paborito ang pinggang iyon samantalang may mga labi ng katawan ng tao ang nakasalansan? Sa takot, napatayo ako at tumakbo palabas ng bahay. Sumunod sa akin si Tiang Linda na panayang sigaw ng pangalan ko. Gusto niyang habulin ako pero pinigilan siya ng iba pang mga kamag-anak na naroroon. Naririnig ko ang usapan nila. "Hayaan niyo siyang tumakbo palabas. Ihanda na lang natin siya para panghimagas mamaya," ang wika ng isa. Napatigil ako sa takot sa narinig kong iyon. Ano ang ibig nilang sabihin? Iluluto ba nila ako? Dali-dali kong tinakbo ang daan papalayo sa baryo. Sumusunod sa akin si Tiang Linda na pasigaw-sigaw. Nang makalayo na kami, tsaka niya ako niyakap ng mahigpit. Umiiyak na siya. "Patawarin mo ako, Rod. Hindi ko alam na ganyan pala sila. Akala ko'y mababait na ngayon. Nadala na sila. Hindi ko alam." Ang bulong niya sa akin. Doon ko na-realize ang lahat. Ang mga kamag-anak pala ni Tiang Linda ay mga aswang. Kaya pala ganoon sila makatingin at walang imik. Gusto nila ako gawing pagkain. Buti na lang at naalala ko ang bili ng aking ina tungkol sa kalamansi. Kung hindi, malamang nasa tiyan na nila ako ngayon. Dahil sa takot, hindi ko napigilang umiyak habang yakap-yakap ko si Tiang Linda. Nangako siya sa akin na hindi na niya ako papabalikin doon at aalis na kami kaagad kinabukasan. Kinaumagahan,
Maagang nagising kami ni Tiang Linda upang maghanda na sa aming pag-uwi. Hindi kami nakatulog ng mahimbing dahil sa pangyayari kahapon. Sa totoo lang ay gusto ko nang umalis kaagad dahil baka sunduin kami ng mga aswang. Pero ayon kay Tiang Linda, mas ligtas daw kaming magbiyahe sa umaga kaysa gabi. Habang hinihintay ang sasakyang jeepney, ikinuwento sa akin ni Tiang Linda ang buong katotohanan. Matagal na pala niyang alam ng mga aswang ang kanyang mga kamag-anak, pero akala niya'y tuluyan na silang nagsisisi at bumalik sa pagiging tao. Yun ang dahilan kung bakit tuwing may okasyon ay bumibisita pa rin siya sa baryo. Hindi ko alam na ganoon pa rin pala sila kamalabis. Nang nakita ko kung paano kanila titigan, alam ko may masamang nasa isip nila. Buti na lang at alert ka sa mga nangyayari. Kung hindi, malamang isa ka ng ulam nila ngayon. Pag-amin ni Tiang Linda. Nang makasakay na kami sa jeepney, ramdam ko ang panginginig ni Tiang Linda. Hawak niya ng mahigpit ang aking kamay na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Sa tuwing may mga madadaan ng tao o bahay, nanginginig siya sa takot. Tila umiiwas sa lahat ng bagay na maaaring magpaalala sa nakaraan. Maya-maya, napansin kong umiiyak na siya ng malumanay. Patawad, Rod. Hindi ko sinasadyang ilagay ka sa panganib. Akala ko talaga iligtas ka doon. Pinaniniwalaan ko ang mga pangako nila noon na tuluyan na silang magsisisi. Ngayon, nagsisisi ako sa aking kamangmangan. Bulong niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at ngumiti. Nako, Tiang Linda, huwag na kayong mag-alala. Buti na lamang at nagising tayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Salamat po sa inyong pagliligtas. Tugon ko. Ngunit sa kabila noon, hindi ko mapigilang mag-alala. Paano na kung hindi ako nakinig sa payo ng aking ina? Paano kung naging mapagpasya ako at hinayaan na lamang ang lahat? Malamang wala na ako sa mundong ito ngayon. Nanginginig ako sa takot sa maraming pwedeng mangyari. Ngunit sa gitna ng aking pangamba, napagtanto ko ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Kung hindi dahil sa paniniwala ng aking ina sa kapangyarihan ng kalamansi laban sa masasamang nilalang, malamang ay wala na ako ngayon. At kung hindi dahil sa pananampalataya ni Tiang Linda na mabubuti na ang kanyang mga kamag-anak, hindi sana kami nagpunta doon. Ito marahil ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananampalataya, maging sa Diyos, sa kapwa, o sa sariling kakayahan. Ang pananampalataya ang nagbibigay linaw sa kadiliman at nagdurugtong sa nakikitang panganib patungo sa kaligtasan. Kung wala ito, malamang hindi malalagpasan ng tao ang anumang pagsubok sa buhay. Ngayon, habang bumabiyahe pa uwi, ramdam na ramdam ko ang ginhawang dulot ng pananampalataya. Nananalig akong makakauwi kami ng ligtas ni Tiang Linda. At nananalig din akong magiging maingat na ako sa mga susunod na pagkakataon, lalong-lalo na kung saan ang pananampalataya ang tanging magbibigay linaw sa dilim ng kawalang kasiguraduhan. Matapos ang nangyari, hindi ko na muling binanggit sa aking mga magulang ang patungkol doon. Alam kong ikakagalit lamang nila, lalo na ng aking ina. Pero sa tuwing naalala ko ang mga pangyayari, hindi ko mapigilang manginig at mawalan ng gana. Dahil doon, nagpaalam ako kay nanay na ako na ang magluluto ng aming pagkain araw-araw. Sa tuwing maghahain ako ng ulam sa hapag, lagi kong dinadala ang supot ng kalamansi. Bago kumain, pipigaan ko muna ng kalamansi ang aking pagkain. Lamang karne man ito o gulay. Sa simula ay nagtataka ang aking magulang kung bakit ganito ang aking ugali. Pero dahil ayaw kong ikwento ang nangyari, sinabi ko na lang na gusto ko ng maasim na panlasa.
Sa unang linggo, puro reklamo ang aking naririnig mula sa aking pamilya. Ang tapang naman nitong niluto mo. Parang puro kalamansi na lang. Reklamo ng aking tatay. Pero tiis lang ako. Ayaw kong kumain ng anumang pagkain na hindi ko muna nasisigurong ligtas. Ngunit sa kalaunan, unti-unting naging normal na lang sa kanila ang aking ugali. Sanay na silang kumakain ng maaasim dahil sa kalamansing nilalagay ko sa pagkain namin. Naging normal na rin sa kanila na maya't maya akong humihimutok dahil umuusok ang pagkain sa plato ko. Sa totoo lang, wala namang nangyayaring iyon at guni-guni ko lang. Pero mas gugustuhin ko pang magmukhang siraulo kaysa kumain ng nanganganib ang kaluluwa ko. Matapos ang ilang buwan, tuluyan ko nang iniwasan ng pagkain ng anumang uri ng karne. Sa tuwing makakakita o makakaamoy ako ng karne, naaalala ko agad ang nangyari noon sa baryo. Ang malansang amoy, ang umuusok na laman, ang mga labi ng tao sa pagkain. Lahat ng iyon ay bumalik sa aking gunita. Minsan ay hindi ko mapigilang muntik ng masuka. Kaya't pinili ko na lang talagang kumain ng isda at gulay. Sa kasalukuyan, hindi ko pa rin lubos matanggap ang nangyaring karanasan. Kahit na lumipas na ang ilang taon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mukha ng mga taong yon. Tuwing nagdarasal ako bago matulog, ipinagdarasal ko na sana ay tigilan na nila ang kanilang masamang gawain. Na sana'y tuluyang magbago na sila at muling maging tao. Subalit sa aking puso, hindi ko lubos maisip kung paano nila nagagawa iyon. Marahil ay hindi na talaga iyon mangyayari. Kaya hanggat maaari, hindi na ako lalapit sa baryong iyon. Mananatili na lang ako dito sa aming lungsod, sa piling ng aking pamilya, kung saan alam kong ligtas ako mula sa anumang kapahamakan. At patuloy kong dadalhin ang aking pananampalataya sa Diyos, sa sarili at sa kapangyarihan ng simpleng kalamansi, upang mapanatiling malayo ang anumang panganib. Ilang dekada na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aking makamandag na karanasan sa baryo. Ngayon ay 10 taon na rin akong may asawa at magulang na ng 2 masasayahing mga anak. Subalit sa kabila ng panahon at mga pagbabagong dumating sa aking buhay, may mga bagay na hindi nagbabago. Ang aking pananampalataya at ang aking pangamba. Sa tuwing umuuwi ang aking asawa mula sa trabaho, agad kong sinusundan siya sa pagkainan. Doon niya ihahain ang dala niyang pagkain mula sa labas. Bago pa man siya makaupo, kukunin ko na ang mga plato. Magmumula sa aking bulsa ang lagi kong kaagapay, ang supot ng kalamansi. Ipinipiga ko ito sa bawat subo bago ipasok sa aking bibig. Napapailing na lamang ang aking asawa sa ugali kong ito. Naku mahal, hindi na kailangan pang gawin yan. Ligtas ang pagkain dito, di ba? Ang lagi niyang banat sa akin. Subalit sa kabila ng kanyang pangungumbinsi, tuloy pa rin ako sa aking dating gawi. Mas gugustuhin ko pang magmukhang istrikto at siraulo kaysa magkasakit sa tiyan o mas malala pa. Ang mga anak ko naman ay sanay na rin kumain ng maasim na pagkain. Madalas, tinatanong ako ng aking mga anak kung bakit ganito ang aking ugali. Ngunit sa halip na ipaliwanag, agad kong binabaling ang usapan. Ayoko silang takutin tungkol sa masasamang nilalang na matagal ko nang kinakatakutan. Sa halip, sinasabi ko na lamang na masustansya daw ang maasim na pagkain ayon sa mga eksperto. Bagaman alam kong hindi totoo, mas gugustuhin ko pang mabuhay sila ng ligtas kaysa malaman ng maaga ang mga nakakatakot na bagay. Dahil iniisip ko na baka yun ang maging dahilan para matroma sila. Tuwing Semana Santa o Pasko,
Madalas akong anyayahan ng aking mga kaibigan na samahan sila sa mga outing o handaan. Subalit sa bawat imbitasyon, laging nagiging dahilan ko ang aking kaugaliang pangamba. Bagamat aminado akong labis na itong nagpapahirap sa akin, ayaw kong magsawang manatiling maingat. Kaya mananatiling buhay ang mga alaala ng nakaraan at mananatiling aktibo ang aking pangamba, sapagkat sa tuwing halos makalimutan ko na ang lahat, bigla na lang babalik sa aking gunita ang mga mukha ng mga taong iyon. Ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga ngiti, lahat ng iyon ay bumabalot muli sa aking isipan. At alam kong habang nabubuhay ako, hindi na ito tuluyang mawawala sa akin. Subalit makukontento na ako sa ganitong buhay. Higit sa lahat, masaya ako dahil ligtas ang aking pamilya. At yun na marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Rod. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.